Pang-apat na medium po. Ito naman ay nakikita sa bawat punos ang tuwa ng kanyang ang higit sa nagsisikap upang sa ganoon ay sumunod kanyang ginagawa at tinatanong sa kanyang sarili na sino ba na sa inyo ang nanghingi sa isang tukso at pagsubok upang lamang subukan ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ang pagpapala, karunungan at pag-ibig ay siyang aking unang binigay sa bawat isa sa kung magbati ang isang tao sa kanyang sarili. Lahat ng mananampalataya ay dumadaan sa isang lahat ng tao ay dumadaan sa isang pagsubok at dumadaan sa isang tuwa. Ngunit yan nakikita ang katapangan at katapangan ng isang mananampalataya sa kanyang karunungan at sa kanyang paggawa. Kaya't aking iniirong na minamahal na anak ng Espiritu. Kung inyong sasaliksikin, kung inyong pag-aaralan ang inyong sarili upang lamang pagkita ang pananampalataya ng tao ay kanyang unang inihingi ang isang saya. Inihingi ng isang mananampalataya kung paano siya magkakaramdam ng isang pagmamahal at saya sa kanyang sarili. Ngunit sino na kaya sa inyo ang nanghingi sa isang puso? Sino na kaya sa inyo ang nanghingi sa isang kalungkutan upang lamang makita ng isang tao kung siya ay nararapat na maglingkod at nararapat na matawag sa pananampalataya dahil hindi ibig sabihin na kayo ay narito. Hindi ibig sabihin na kayo ay pumupunta rito at pumupunta roon ay nararapat na matawag na kayo ay isang maglilingkod at kayo ang nag-aaral at nananalisig sa buhay. Dahil aking minamahal ang tunay na pagtitiis, hindi nakikita sa galing. Ang tunay na pagtitiis ay hindi nakikita sa pananatili ng mananampalataya, kundi ang tunay na pagtitiis ay nakikita sa puso kung paano tanggapin ng may kapal sa bawat isa sa inyo. Ito man ay kalungkutan, ito man ay saya, ay nagpapasalamat ang Diyos. Dahil aking minamahal
gumagalaw